Sa book of Luke, chapter 12, verse 5. Luke 12, verse 5. Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya ay ganito, "But I will forewarn you, whom shall ye fear? Fear him, which after he had killed had power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him." Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Bigyan ko lamang po ng konting background itong ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito po ay nangyari doon sa journey ng Panginoong Yesus sa may Jerusalem. Ito po yung mga sandali na kung saan ito na po yung final na mga buwan ng Panginoon sa kanyang ministry dito sa lupa. At makikita ho natin sa senaryo na kinalalagyan ng Panginoon sa mga huling buwan na ito, thousands have gathered themselves. So meron pong large na crowd o grupo ng mga tao ang nagkakatipon para makinig ng turo ng Panginoon. So large that they trampled one another. Sa verse 1 po makikita ninyo yung aking sinasabi. In the meantime, when they were gathered together, an innumerable multitude of people, in so much that they trode one upon another. He began to say unto his disciples, first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. So, makikita nyo po una, directly, nakikipag-usap siya sa kanyang mga disciples o yung mga natuto sa kanyang tao. Kasabay ng malaking crowd na nakikinig. So, ano yung naging flow ng kanyang pagtuturi dito? Nagbigay po siya ng warning. About saan? Pharisaic hypocrisy. So, mababasa po natin yan mula sa 1 hanggang verse 3. Tapos, anong sabi niya? Sa kanila, kung sino yung hindi dapat katakutan at kung sino yung pinaka dapat katakutan. Yun po yung ating text. Kaya nga ang sabi niya "And I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do." So wala naman do yung magagawa. Huwag kayong matakot dun sa mga tao na ang kaya lang gawin paslangin kayo sa panlupa o pisikal na katawan. Pagdating sa 5, ang sabi niya, ito ang dapat yung katakutan. Dito siya nagbigay ng diin o babala. But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him which after he hath killed hath the power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Alam ng Panginoon na kapag umalis siya, yung kanyang mga tagasunod, mararanasan din yung naranasan niya. Alam naman natin yun, nakalista naman po yun, nakarecord naman po yun sa New Testament na nakaranas sila ng tinatawag na persecution sa kanilang faith. Inuusig sila dahil sa kanilang pagsampalataya kay Jesus na siya ang Kristo o yung tagapagligtas. Tagapagligtas ng ng kaluluwa ng tao. Saan? Sa nakaabang na apoy ng pagdurusa sa impyerno. Kasi kung hindi po kayo pamilyar, biblically speaking, sentensyado na po tayong lahat.
Yung date na lang ng kamatayan ng bawat isa ang hinihintay para makuha mo yung full sintensya mo sa Diyos. At ang lahat ng tao sa lupa ay sinintensyahang makasalanan. Kaya bumaba ang tagapagligtas. Amen. Para iligtas po tayo sa kapahamakan na iyon. At alam ng Panginoon na dahil doon, sa pananampalataya na yon ng kanyang mga tagasunod, susunod sila. Isusunod sila. Na ano? Ipapakulong, ipapapatay. Amen? Amen. At dahil doon, makakakita po tayo ng nagbabadya na takot. Na pwedeng kumatok sa kanilang mga isipan at kanilang mga puso. Kaya, habang nandito pa siya sa few months, sa mga huling buwan sa kanyang earthly ministry, inagapan na po ng Panginoon, naging proactive siya. Kinorek niya na. Bago pa dumating yung kanilang mga wrong na focus. Ano yon? Yung takot sa tao at pag-uusig nito sa kanilang pananampalataya. So, makikita nyo po yung word na Him. Kasunod nung fear Him. Sino kaya ang tinutukoy dyan? Walang iba kundi ang banal na Diyos, ang Ama sa Langit. Sabi niya, yun lamang ang dapat katakutan. Ang mga human rulers, human enemies can only end physical life. Pagkatapos noon, their power stops there. Pero ang sabi ng Panginoon, ang katakutan nyo, yung hindi lang pumapatay ng panglupang katawan. Bagkos He had power to cast into hell. Yun daw ang dapat katakutan, yung kayang mag-cast ng isang tao sa impyerno o sa hell. Konting trivia lang. Pag pumunto po kayo doon sa mas malalim pang pag-aaral, itong hell na to, itong word na hell na to, masasabat nyo po yung word na Gehenna. Pag sinabi yung Gehenna, ito po yung Valley of Hinnom. Malapit po ito doon sa may Jerusalem. Ito po ay isang lokasyon na kung saan dito po rampant yung idolatry. Pero mas sikat po ito sa tinatawag na child sacrifices. Na itinatapon nila yung mga bata doon sa isang malalim na pit na nagbabaga ng buhay. At ito pong Gehenna na to, itong pong Valley of Hinnom na ito, is sumisimbolo o lumalarawan po ito sa tinatawag na eternal judgment, final separation from God, o yung kapahamakan ng kaluluwa. So sabi dito, fear Him. Pag sinabing fear Him, yung linya na yon, hindi po tinutukoy ng Panginoon yung cringing terror. Yung para bagang sa sobrang takot mo, napapatupi ka na, napapatakip ka na ng kamay mo sa mukha mo. Yung hindi mo na ma-explica, bigla nag-autopilot na lang yung katawan mo sa sobrang takot. Hindi po ganong klase ng takot ang tinutukoy lang ng Panginoon dyan. Ang tinutukoy niya po dyan, yung sovereign reverence. Tsaka yung solemn respect. Saan? Para doon sa ultimate authority ng Godhead o ng banal na Diyos. Ang pamagat ko ng mensahe natin ngayong umagang ito ay Ask Jesus, Lord, who is the only one I should rightly fear? Inuulit ko po. Ask Jesus, Lord, who is the only one I should rightly fear? Bago ko ho ibigay yung point number 1 natin, dumako muna tayo dito sa Proverbs 9, verse 10. Magiging malaki po ang parte ng talatang ito sa ating magiging point number 1. Para ho mas maunawaan natin yung sinasabi ng Lord Jesus Christ sa ating text, dako muna tayo dyan. Anong sabi dyan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge
of the holy is understanding. Point number 1 po natin. The substance of the fear of God. The substance of the fear of God. Kapag sinabi hong substance, lalo na sa panahon natin, negatibo yung dating neto naiuugnay sa mga illegal na bagay. Pero, ang katotohanan, hindi po masamang salita ito. Okay? So, tignan po natin yung ibig sabihin nito para mas maintindihan natin yung babagtasin nating point number 1. Pag sinabi yung substance, it means true essence. Core reality. Isa pang pwede po ay solid foundation. Kumbaga, it is the essential content. Hindi lamang po outward na feeling or routine. So, ang gusto nating maging ideya, pag sinabi nating the substance of the fear of God, it is the heart. It is the reality. It is the true nature. Ano bang ibig sabihin ng fear of God? It means, kung ano yung actuality nito, ito yun. Ito yung what it looks like. Kumbaga, it is the solid, unchanging reality that stands beneath all outward acts of reverence. Kasi marami pag sinabing fear of God, one-sided lang. Ngayong umagang ito, tatakil natin sa 2 puntos lang natin yung 2 sides of the coin ng fear of God. Okay? Throughout the Holy Scriptures, ang fear of the Lord o fear of God ay ang foundation sa lahat ng spiritual life. Kung uunawain natin, it is used from Genesis hanggang Revelation. Anong dinidescribe? Dinidescribe po nito yung proper response nating mga created beings sa ating Creator. Anong sabi doon sa binasa natin na talata? The fear of the Lord. Ang fear of the Lord o fear of God, hindi po ito yung mere terror. Kasi paano ka naman po makakapangalap ng knowledge? At paano mo naman may apply yung knowledge na yun kung mere trembling lang yun? So makikita natin, hindi ito mere terror o yung pagiging scared o frightened lang. Hindi po. Ang fear of God ay respect. Kaya nga, sabi dyan, the knowledge of the holy is understanding. So pag knowledge, nalalagay yan sa ating mga isip at puso. Yung wisdom, yun yung pag-a-apply natin ng mga natutunan natin. So, paano natin i-apply yung nalaman natin sa Word of God? Kasi doon natin makukuha yung knowledge of the Holy. Doon nalalabas yung ating respect and submission sa majesty at kabanalan at syempre yung authority ng Diyos sa ating buhay. Ito man ay mapa-usapang create niya tayo, hanggang sinave niya tayo. Kaya nga sa Psalm chapter 33, verse 8, matutunghayan natin yung kahulugan ng fear of God. Ano sabi niyan? Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Parang dyan galing yata yung word na awesome, no? Ano kayang ibig sabihin ng word na yan? Kung lalaliman po natin yung ating pag-aaral, at kung kayo po ay pamilyar doon sa Hebrew word na yira, ang spelling ay Y-I-R-A-H. Yira. Ang ibig pong sabihin nung o dyan is yira. Na ang ibig sabihin po ay reverence. Pag sinabing reverence, mataas o pinakamataas na uri ng pagrespeto at paggalang. Ibig sabihin, ito ay pinakamataas na uri ng honor o pagpaparangal.
Yan pong salita na yan po ang pinaka-essence ng fear of the Lord o fear of God. At hindi po natin pwedeng ibigay yan sa kapwa-tao. Hindi po pwede. Sa Diyos lamang po yan. Yung ganyang klase ng reverensya at pagpaparangal. Hindi mo po pwedeng i-equal ang kahit sino mang tao sa buhay mo, kahit gaano mo sila nirerespeto, ginagalang at minamahal. Kasi hindi po pwedeng umangat ang kahit sinong tao lang sa nag-create ng mga tao o yung lumalang. At kung pupunta naman ho tayo doon sa pinaka-Greek word nung salitang may encounter naman po natin yung word na phobos. P-H-O-B-O-S. Phobos. So lalapag po yan sa kahulugan na ang ibig sabihin po ay deep respect. Kanina pinag-uusapan naman natin pinakamataas. Ito naman, pinakamalalim na uri ng respeto. Ibig sabihin, nag-uugat to sa pagkatao mo. Kumbaga, tinitake mo to ng dibdiban at seryoso. Tapos yung awareness of God's power. Yun po ang ibig sabihin ng word na phobos. Kumbaga, hindi ka ignorante at hindi ka rin nagpapaka-ignorante. Malinaw na malinaw sa'yo na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kaya karapat dapat siya doon sa tinatawag na fear of God. So, hindi ito yung cringing fear lang, ha, mga minamahal. Bagamat maganda yung may cringing fear din tayo sa Lord. Amen? Pero hindi ito yun lang. Okay? So, ito yung pinaka mataas na uri ng what? Loving respect. Pwede tayong magkaroon ng ganyan uri na pagtingin sa kapwa-tao, pero hindi pinaka mataas at hindi pinaka malalim na loving respect. Sa Diyos lang yan. Sa Diyos lang yan. Amen? At kapag nilagay natin yan sa isang linyahan, anong tawag natin yan? The fear of the Lord. Fear of God. So yung ganitong loving respect ay umuusbong lamang po at nag-uugat sa tinatawag na knowing and embracing who really God is. Kaya napaka-importante po tayong mga ligtas, mga Kristiyano, miyembro ng church na to, disipulo ni Kristo, maalam tayo sa Bible. Kasi mamaya yung ating mga beliefs o paniniwala, kapit na kapit ka, kontrang-kontra naman pala sa Bible. Hindi ho porkit maganda pakinggan, practical, logical, accept tayo. Hindi po. Kasi pwede ho yan maging practical, logical, pero hindi biblical. Pwede rin ho yung spiritual, pero hindi yung spiritual na tinuturo ng Biblia. Mamaya itim na spiritual yan. Pangmunduang spiritualan yan. May mga ganun ho. Kailangan ho, sa lahat ng panahon, biblical. Kasi ang Bible po ang pundasyon natin sa ating pagkakakilala o knowing sa ating Diyos. Hindi ho natin magagawa yung fear of God na nakatikom yung mga Bible natin. At yung patopak-topak na basa lang. Kailangan intindihin natin. Pag iniintindi natin, knowing. Anong kasunod? Embracing. So pag nalaman ho natin yung dapat nating malaman, makuha natin yung knowledge o yung knowing na process, kailangan magkaroon tayo ng faith, trust. Ano yon? Embracing the truth, ng absolute truth ng Bible. Yayakapin mo na yun yung tama. Yun yung mabuti sa harapan ng Diyos. So magkikreate siya ng takot na labagin mo ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, at magkikreate siya ng bagong espiritu sa'yo. Anong lilitaw? Pagiging obedient, pagiging submissive, at lilitaw yung tinatawag na crucified with Christ. So, pag nagkaroon na tayo ng knowing, embracing who really God is, makikita natin yung salitang
nangyayari na sa ating mga isipan at puso. Malinaw na sa'yo kung gaano siya ka-holy, kung gaano siya ka-sovereign, kung bakit siya justice, kung bakit siya mercy, kung bakit siya meron tinatawag na infinite na power sa lahat-lahat. Mula sa lupang ito hanggang sa kabila. Amen? Amen. So, pagkatapos sunon, magpuproduce yun ng tinatawag na takot. Takot saan? Takot po na gumawa tayo ng mga foolishness. Sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo po yung salitang foolish. Pag sinalin sa malalim na Tagalog, mangmang. Pero ang katumbas po niyan sa panahon natin is yung tanga. Magpapasintabi ako kasi kailangan kong i-explain po yung salita. Hindi ko po binabato yung word na to for the sake of ibato lang. So mga kabataan hindi ko po to maririnig sa inyo kahit sa mga biruan nyo na binabato nyo tong word na to. Okay? Ang taong tanga na tinutukoy sa Bible, naintindihan niya ng lubusan yung tama at mabuti sa harapan ng Diyos. Pero, pinili niya pa rin yung masama, yung mali sa harapan ng Diyos. Ang tawag doon sa taong yon, nagpapakatanga. Kumbaga, nagpe-play siya na parang hindi niya nag-gets yung preaching, hindi niya nag-gets yung verse, hindi niya nag-gets yung lesson, nung binasa niya sa Bible o narinig niya, okay lang. Hindi ako takot kung anong kahinatnan. Nag-gets niyo po? Kaya nga, di ba, makaka-encounter kayo niyan sa kapwa-tao natin, yung tipong pinayuhan mo, tapos makikita mo, iba ginagawa. Anong unang papasok sa isip mo na word? O, di ba yun din? Kasi yun ang pinaka-essence mo niya. So, punta po tayo sa Proverbs chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. See? Yun yung pinaka-ini-explain ko sa inyo. So, makikita nyo po, yung taong may knowing at embracing o merong fear of the Lord, meron niyang knowledge. Kaya meron niyang maia-apply na wisdom sa buhay niya. Guided siya ng Word of God. Ang problema, yung fools, kapag sinabi mo sa kanila ang Word of God, they will despise it sa isip at puso nila. Kunyari, nakikinig, kunyari, nakasmile, kunyari, tatango-tango. Huwag niyo pong mapagmalian yung tinatawag na parabagang nagiging casual lang sila sa'yo. Pero it doesn't mean naging casual sila sa'yo is nakikinig sila sa'yo. At marami pong mga tao ngayon, ang pagtrato sa Word of God ay sobrang casual. At sa ating mga Kristiyano, kapag umabot kayo sa punto na casualan na lang ang pakikipag-engage mo sa Word of God, preaching man ng setup o devotional o whatsoever, very dangerous. Isa yan sa mga hakbang sa pagbabackslide o paglamig sa Panginoon. At ang tawag ng Panginoon sa ganyan yung mga inaaksyon is fool. So, reality, mga minamahal, without the fear of God, we will begin to think that we are wiser than God. And that's the bridge where many fall into sin. Why? Kasi masyadong nagiging cocky. Masyadong arrogante. Masyadong kumpiyansa sa sarili. Alam nyo, pwedeng smart tayo. O kaya nabiyayaan tayo ng mataas na IQ. But it doesn't mean na all-knowing ka. Different story po yun. Ang all-knowing lang ay walang iba kundi ang Almighty God. Maging ang Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Yesus. Pero tayo, hindi. Kasi kapag dinispice na po natin yung wisdom na inaalok ng Bible, yung instruction na inaalok ng Bible, yung fear of God na laman ng Bible, na dapat laman ng Christianity mo at Christianity ko, diyan na po magsisimula
pupunta ka na dun sa tulay at tatalong ka na sa tulay ng kasalanan. Ito man ay immoralidad, financial corruption, etc. Kahit ano pa yan. Kaya mag-ingat po tayo ha, na hindi natin maiwaglit yung fear of God sa atin. Kasi baka pasukin po ng hangin yung mga ulo natin at isipin natin na mas na tayo sa Panginoon natin. Wag naman po. Pag tinuloy-tuloy po natin yan, papasok po tayo dun sa katotohanan ng Romans 3:18. There is no fear of God before their eyes. Anong ibig sabihin nun, pastor? Ibig sabihin nun, sa mata mo, ang pinaka matalino o wise ay ikaw. Kaya para sa mata mo, walang dapat katakutan. At kung walang dapat katakutan, hindi ka na matatakot gumawa at mamuhay sa pagkakasala. Therefore, yung substance ng fear of God, itinatapon mo na lang. Kung Kristiyano ka, dapat hindi mangyari sa atin to. Listen up po. Napaka-importante po nito, kaya po maraming nagdidesisyon eh. Marami pong nagdidesisyon ng ibang desisyon. Kasi, pag oras po makinig ng preaching, nakatulala, nakatingin sa iba, tapos pag nagka-problema, wala na, makikita mo, naglalakad-lakad na lang kung saan-saan. Hindi niya nga naisip mag-pray, ay, Christian pala ako, dapat pala nag-pray ako agad. Last resort na lang yung pagiging Christian niya. Nakalimutan niya. Yun po nangyayari dito ha. Kala nyo, nagbibiro ako, hindi ko po yan sasabihin kung hindi ko yan napapanood. Minsan pag pastor ka, tinitignan mo yung mga miyembro mo, hindi mo alam kung maaawa ka o ano pang mararamdaman mo. Kasi tinuro mo yung dapat, makikita mo siya, nagdadrama. Parang biglang nabura sa dictionary at sa Bible yung word na pray. Lahat sinubukan eh. Parang yung isang pastor, preacher na napakinggan ko, nasiraan sila ng sasakyan sa kalagitnaan ng daan. Malayo ang travel. Ito yung state nila, dadayo siya ng ibang state para sa isang conference. Buntis yung asawa niya. May anak siyang maliit. So, nung nasira, ang una niyang resort, ginawa niya lahat para pumara sa mga dumadaan, para humingi ng tulong, ayusin yung makina ng sasakyan niya, at makarating siya on time doon sa conference. Wala. Pinababa niya na rin yung asawa niyang buntis, pati yung anak niyang maliit, para maawa. Hindi to malab, walang naawa. Hanggang sa hindi niya na maintindihan kung anong gagawin niya, hanggang bigla na lang naalala niya, pwede pala mag-pray. Humingi siya ng tawad sa Panginoon at nag-pray siya ng tulong. Hanggang merong biglang dumaan. Isang Kristiyano din, papunta din doon sa same conference. And you know what? Mekaniko. Minsan yun ang problema sa atin eh. Kristiyano tayo, nauuna yung drama, yung lungkot. Diba? Iniisip mo, para hindi ako masyado mag-isip sa bahay, pupunta ako sa gantong lugar, ganito yung gagawin ko, mag-iiba ako ng location, lakad-lakad, pasyal-pasyal, para makalimot. Eh kaso uuwi ka din eh. Alam mo anong dapat mong ginawa? Kaysa naggala, nagkulong ka sa kwarto, sinunod mo yung sinabi ng Panginoon, isara mo yung pinto, you pray. Baka kaya hindi tayo naalis sa pangit na kalagayan natin, hindi kaya kulang sa fear of God? Kulang doon sa mataas na respeto? Kasi kung mataas ang respeto natin, ang una natin maalala, siya. Pero bakit siya ang last resort? Baka hindi masyadong respectful. Baka hindi masyadong ma-reverence sa presence ng sovereign God. I don't know. Ikaw yan eh. Ikaw lang makakasagot niyan. True wisdom starts not with education, but with acknowledging God as the Lord and Judge. Totoo yan. Kasi kung sa education nagsisimula ang wisdom, sana ko walang dalawang batang namamaril. Ang wisdom nagsisimula po doon sa tinatawag na acknowledging God, His Word, at yung kanyang pagiging Lord, at yung kanyang pagiging Judge. Kasi pag alam mo yan, matatakot ka eh. Right. Amen. I'm sorry, pero meron talagang reckoning
na mangyayari kapag ginawa mo yung labag sa kabanalan ng Diyos at salita niya. Tignan niyo po sa Job 28:28. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Nagsisimula daw ang wisdom. Saan? Sa Panginoon. Kapag ang isang tao, lalo na kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat nasa atin to. Takot sa Panginoon. Reverensya sa Panginoon. Kasi diyan daw ay may wisdom. Ibig sabihin, kapag may wisdom ka, hindi ka gagawa ng mga foolish na bagay. Kasi una, mahihiya ka sa Panginoon eh. Kasi nga malaki takot mo sa Kanya eh. Ayaw mo makaladkad yung pangalan niya sa hindi magandang bagay. Hindi yung testimony mo lang ang tinitignan mo. Yung testimony niya at legacy niya sa buhay natin. Amen. Takot tayo na madungisan, mabahiran, maputikan ang pangalan ng banal na Diyos natin. Kaya anong mangyayari? Magdi-depart tayo sa evil. Kasi meron tayong understanding na ganon. Amen? Tingnan niyo po. For instance, yung tema natin is nasa Isaiah 41:10, yung fear thou not. Si Prophet Isaiah, di ba? When he saw the glory of the Lord, he cried, woe is me, for I am undone. Isaiah 6:5. Anong ibig sabihin ng word na woe? Nabasa nyo na ba yan sa Bible? Tapos dapat tanong ka, anong ibig sabihin na itong word na to? Hindi ko maintindihan. Ang woe na salita po ay nagmula sa Hebrew word na ang ibig sabihin, hoy or oy. Para ka lang tinawag ng kaibigan mo eh. So yung word na woe, hoy o yung oy, hindi lang po yan basta sadness or pain na kagaya ng inexplain sa atin ng mga naunang preachers. Hindi ko naman sinasabing mali yun. Pero may mas sigit pang ibig sabihin yun. Ang ibig pong sabihin yan ay cry of deep conviction. Cry of deep awareness. Saan? Of being unfit to stand before the Holy God. So, nung literal na nakita ng propetang Isaiah, yung glory ng Panginoon, ang salita niya, hindi ako dapat narito. Hindi ako karapat dapat dito. Kaya nga sabi niya, wow, ibig sabihin, sa sobrang liwanag ng glory ng kabanalan ng Diyos, ang pinaka-ibig sabihin ng wow niya dito, I am doomed. Kung ikukumpara sa kanya, I am ruined. Kumbaga, hindi mo mabigyan ng explanation, hindi mo maisalang yung pagiging mabait mo sa kabanalan niya. Hindi mo mabigyan ng depensa. Hindi mo maipanalo yung sarili mo sa Kanya. Kumbaga, pag sinabing, woe is me, is I see my sin clearly. Dahil sa glory mo na nakikita. I deserve judgment. Hindi na kailangan pumunta pa sa impyerno. In His presence right away. Mga minamahal, pag nag-church ba tayo, nagsisimba tayo, ganun mo tignan yung sarili mo. Ganun ba natin tignan yung sarili natin? O baka meron na tayo mga pride sa puso natin. Na dahil marami kang nagagawa sa ministry, you think na hindi na ikaw yung, hindi mo na masyadong makita ng klaro na sinner, saved by grace ka lang. In fact, you deserve hell nga, pero the Lord Jesus Christ save you, save me. Sana ko makita natin yung nakikita ni Isaiah dito, mga minamahal. Sa tuwing magsisimba tayo, hindi po yung magsisimba tayo na nakataas noo. Alam nyo ho, iwasan nyo po yung itaas yung noo. Lalo na kung ibig sabihin kayabangan. Nakakataas noo lang tayo kapag ang itinataas natin ay ang glory ng Diyos. Ha? So wag yung magpipreach tayo, magtuturo tayo, kakanta tayo, magmi-minister tayo sa kahit anong ministry na meron tayong hambog. Kaya iwasan nyo po yung tibok ng puso na may competition.
Kasi isa lang naman po ang nagpanalo sa atin, kaya mukha tayong winner talaga. Ang Diyos lang. Kasi mga loser tayo na papunta ng impyerno. Wala po tayong pag-asa ha. Kaya iwasan po natin yan. Amen? Amen. So, yung woe is me is yung na-realize ni Isaiah na dapat din nating ma-realize na tayo ay sinful, unworthy, have no right to be near the pure and holy one. Tapos yung word na undone, sa Hebrew word, yan po ay dama. D-A-M-A-H. Ibig sabihin yan, unraveled, exposed, broken, lost. Kumbaga, yung self-righteousness mo, hindi mo pwedeng ibalandra sa Lord yan. Kasi pag tinabi mo yan sa kabanalan ng Diyos, it will vanish instantly. Yun talaga ang truth. Pag sinabi naman pong unclean lips, ibig sabihin, yung words natin kaya marumi, meron tayong maruming thoughts. Meron tayong maruming puso. Ibig sabihin, our lives are stained by sin. Kasi nga, sinner tayo. At kahit saved by grace na tayo, nandun pa rin yun. Sa titulo natin nakahalo yung what? Sinner, saved by grace lamang. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-praise nagpe-praise tayo. Gusto ko mag-praise akong ganito. Ay, hindi. Dapat meron tayong humbly bowing na tinatawag. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo, isa, dalawa nagkakatipon dito, wag niyo pong nilalaro-laro yung presensya ng Diyos. We have to give reverence sa presence ng Diyos natin. Kailangan natin matutunan yung gantong klase ng fear. For mine eyes have seen the King. So, ibig sabihin dito, literal talaga na nakita niya yung glory ng Lord. At the same time, nakita niya rin yung sarili niya. Ano yun? Spiritually poor. Kasi nga, sinner. Kaya wala makakapag-stand sa harap ng Diyos na, ako, perfect ako. Hindi po. Lalo ko ang kaharap mo, yung perfect. Yung holy. Yung nagbigay lang, o nag-abot lang sa'yo ng grace na hindi ka karapat-dapat. Kaya nga, ang dapat natin i-reconsider, do I treat God casually or with the awe He deserves? Gusto ko lamang pong magbigay ng warning ha. Casualness kills reverence to God. Inuulit ko po. Casualness kills reverence to God. Kaya pag pupunta po kayo ng worship place na to, sana ho, alam nyo ho, how to ought to behave sa bahay-sambahan na to. Hindi po to tagpuan ng mga bisita na nagliligawan o miyembro na may bisita na kasikret on niya. Hindi po to luneta. Hindi po to mall at hindi sinihan na doon na lang tayo magkita. Amen? Wag natin bastusin ang banal na Diyos. Siguro, ang worship place natin ay maliit pa, hindi pa kagaya sa iba. Well, hindi naman lahat nagsimula ng malaki ang lote at building, pero I believe, bawat may malaking lote na ngayon ay nagsimula sa kanilang tinatawag na reverence sa Diyos sa kanilang pagkakatipon. At hindi po tayo exempted doon. Kaya wag po kayong pupunta dito para mag-chismis. Sabihin kung ano yung latest. Okay? Pwede nyo sabihin kay pastor kung ano yung dapat kong malaman kasi nilagay ako sa administration. Amen? Kung meron mga gumagawa ng katiwalian, dapat ko malaman. Hindi chismis yun, dapat ko yun malaman. Amen? Meron gano'n sa Bible eh. Kay Paul, sila Chloe. Dapat ko yung malaman. Okay, malinaw po tayo ha. Pero yung walang authority, hindi leader,
Tapos nagre-report ka, ano kanya, PA? So ano nangyayari? Nagiging dungeon ng mga talebearers, tattlers, busybody, at gossipers ang church na to. Nakukuha nyo ho? So hindi rin po ito dapat sa bagay na yon. Kahit maliit tayo, pwede natin bigyan ng malaking reverence ang Diyos natin. Nagkakaintindihan Kaya pag may nakita po kayong mga nagaganyan, huwag po kayong matakot sawayin. Huwag po kayong matakot na sabihin sa akin at sa mga leaders, Kasi ang nangyayari nawawala na po yung tinatawag na solemnity. Yung weight, yung gravity sa tuwing pupunta dito. Parang nagiging na lang to, casual place. Kung paano ako pumunta doon sa office namin, ganun lang. Kung paano lang ako pumasok doon sa classroom namin, pareho lang. Hindi po dapat natin itrato ang lugar na to na pareho lang sa ibang lugar na casual nating pinupuntahan. Kahit maliit na silid lang to, isa, dalawa nagkakatipon, gets natin, nandito ang presensya niya, we have to give reverence. Kaya wala rin ho tayo makikita ng mga bata na nagtatakbuhan sa maliit na altar natin ngayon. Hanggang dyan lang po sila sa baba. Kung parent po nila kayo, sawayin nyo, huwag kayong tumalon doon. Wag. Hindi po yun pagiging extreme. Yun po ay pagtuturo sa bata na nasa Bible. Kung paano mag-behave. Natuturuan nyo nga sila kung paano mag-behave sa school. Kaharap ang matatanda. How much more sa Diyos? At sa lugar niya. Diba pag may pupunta, wag kang maglikot doon sa bahay nila. Nagagawa mo nga yun How much more sa bahay-sambahan ng Panginoon? Okay? Kaya turuan nyo po sila, pag nandito sila, makikinig kayo. Nandun tayo para makinig, hindi para maglaro ka. Amen? Amen. So, inuulit ko po casualness kills reverence to God. At gusto ko rin dagdag warning at paalala na rin. God is not our equal. Hindi siya kapantay natin. He is the holy, eternal King ng buhay natin. Sabi nga sa 1 Timothy, who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power, everlasting. Amen. 1 Timothy chapter 6:16. Yan ang bilin ng Biblia. Sabi dyan, immortal tong kaharap natin. Walang kamatayan tong kinakaharap natin sa tuwing magsisimba tayo. Kaya igalang natin. So kung i-approach natin siya ng maayos. Amen? Ibigay natin yung honor sa karapat-dapat at i-magnify natin yung power everlasting niya. Nararapat siya dun sa walang katapusang pagpuri, respeto, pagkilala sa mataas na otoridad niya. Amen? So paano natin gagawin yon? Simple. Study His attributes. Aralin mo. Huwag mong katamaran. Ang bira, ibang bagay nga naaaral mo Yung subject mo, naaaral mo kahit tinatamad ka. Kasi gusto mong pumasa. Yung tao nga nagagandahan ka at napopogian ka, pero kami hindi Inaaral mo Magustuhan ka lang. Mahalin ka lang. Nagagawa mo sa kapwa-tao mo. Why not? Sa lumikha sa'yo at nagligtas sa'yo, di ba? Kasi kapag in-study po natin yung attributes ng Lord, it builds true reverence. Kaya sana ko, simula ngayon, apply natin. Pag ibo-brought up natin ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, speak of God with respect. Meron akong pakiusap. Ito naririnig ko Hindi naman po sa pagiging grammar police o pagiging extreme. Narinig nyo na yung linyang ganito. Kasi sabi ni Lord, sabi ni God. Pag yung word na ni, nilagay mo sa harapan ni Lord o ni God, equal na yun. Ang ilagay nyo po, nang. Yun po ang tama. Kahit i-check nyo po
sa English grammar, yun po ang tawag. Yun po ang pinakatama na salin. Siguro ko nakasanayan nyo dahil yun yung nakasanayan na marinig. Pero ngayong alam nyo na po, hindi ko naman po ginigiit sa inyo, pero kung talagang nirespeto natin siya, ultimo sa pag-address sa kanya, itama natin. Napakamaliit na bagay lang naman nun ni, papunta sa nang. Diba? Kayang-kaya natin gawin yon para sa Diyos natin. Amen. Amen? So, wag natin siyang i-level sa atin. Lagi natin siyang i-exalt. Kahit sa maliliit na bagay, kahit sa grammar lang. Kaya, pag nagpe-pray din po tayo, with all humility, Yes, sinabi ko, be honest sa emotions mo, dahil dun sa situations mo, nakaraan. Pero hindi naman po yung to the point na gagamit ka na ng mga disrespectful na words. Kasi kayang intindihin ng Lord kahit hindi ka gumamit nun. At isa pa, please, avoid taking His name in vain. Please, itigil nyo po. Sa church na to china-charge ko po kayo. Itigil nyo kahit yung mga pinaiksi lang. Yung mga OMG. Huwag nyo pong gamitin yon. Kasi nasa 10 utos po yun ng Panginoon. Yes, hindi tayo namumuhay under the law, pero dahil naintindihan natin yung grace at love ng Panginoon at pinapaunawa sa ating reverensya, wag po natin ibato lang ng ibato yung pangalan niya kung saan. Minsan, kahit may kinalaman na sa kasalanan o kalokohan na nag-OMG pa rin Wag. Expression lang. Ang Lord natin ay hindi expression lang. Siya yung self-existent one. Amen. Wag po natin hintayin na patunayan niya yung sarili niya bilang consuming fire. Okay? So ito po ay pagbibigay ng paalala at the same time babala sa atin. So sa pagsasara po ng ating lesson series, kasi ito na yung huling Sunday dito sa ating Isaiah 41 verse 10 na fear thou not. Kung napapansin niyo po, hindi lang po ako nagtakal ng mga takot, ng mga worries, anxieties, at panic attacks. Talagang dinitalye natin, Ano yung takot na hindi kasalanan sa Diyos? Ano yung mga kasalanan na talagang kasalanan na sa Diyos? Kasi unbelief, bakit may disobedience? Sinabi natin kasi ang pinag-ugatan lahat, negligence, etc., etc. I hope, pagkatapos ng lesson na ito, do I fear God more than I fear people or problems? Point number 2. The seriousness of the fear of God. Seriousness of the fear of God. Kapag sinabi hong seriousness, ibig sabihin, it is treated with reverence, with gravity, with deep respect. Kumbaga, hindi mo to pwedeng i-take ng lightly o magaan o wala lang. Kapag sinabi ho seriousness o kaseryosohan, it means living with a constant awareness that we stand before the Holy God. At syempre, accountable, responsible, and mindful tayo dapat sa ating pagharap sa Kanya. Kaya nga hindi pwede yung basta-basta lang. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, sa tuwing pupunta tayo sa worship place na ito, lalong-lalo na sa lugar na ito, maintindihan natin kung paano tayo dapat mag-behave sa loob ng bahay, sambahan na ito. Hindi po to bahay ni pastor, bahay ng kung sinong leader, bahay ng kung sinong adult, bahay ng kung sinong professional o young people lang. Kailangan ko nating ilagay sa isipan at puso natin na bagamat ito ay inuupahan nating lugar, ang presence niya ay nandito. Isa, dalawa man ang nagkakatipon o higit pa. Kaya dapat nating i-take yun ng seryoso. Okay? Malinaw po. So, sa atin, ito ang choice na pinipili natin.
Ito ang conviction ng church na to. Hindi ko alam kung sa iba, extreme na to, pero para sa akin, hindi po to pagiging extreme. Ito po yung rightful na treatment natin sa ating Diyos. Kung talagang may fear tayo sa Kanya, gagawin natin to, siseryosohin natin. Amen? Amen. So para maintindihan ho natin yung warning ng Lord sa Luke chapter 12, verse 5, at yung ating diin sa ating punto na seriousness, pumunta po tayo sa aklat ng Ecclesiastes. Particularly sa chapter 8, verse 11. Ecclesiastes 8, verse 11. Basahin ko po. Because sentence against an evil work is not executed speedily. Therefore, the heart of the sons of man is fully set in them to do evil. Alam ko po, sa marami sa nandito ngayon na anak ng Diyos, nabasa nyo na ang aklat na ito. Baka nga ho, natapos nyo na ng maraming beses ang aklat ng mga ngaral o yung Ecclesiastes. Pero ang makikita nyo hong talata ngayon ay hindi masyadong pamilyar na talata. Pero malaking tulong para sa atin, para maunawaan natin, pahalagahan o seryosohin yung tinatawag na fear of God o fear of the Lord, na dapat tinataglay natin. Tignan nyo po ang nakalagay dyan sa konteksto. Ayon kay King Solomon, sa kanyang na-observe, yung kanyang laging binibitawan na linya, under the sun. Pag sinabing under the sun, dito sa mundo natin, dito sa lupa, naobserbahan niya daw sa kanyang panahon na tunay ngang ang Diyos ay patient, pasensyoso. Kasi kung hindi, bakit yung judgment hindi daw nagfo-fall instantly sa mga gumawa ng kasalanan? Tignan niyo po dyan. Ano nakalagay dyan sa verse 11? Because sentence against an evil work is not executed speedily. Kaya nga ho, dahil dyan sa linyang ating binasa na yan, many mistake it na yung God's patience ay para bagang God's approval din. Which is very wrong. Hindi po porkit hindi na-execute ng mabilisan, hindi na po darating yung punishment. Yes, God is love. Pero hindi naman po porkit God is love, ikukompromiso niya na yung pagiging just na Diyos niya. Amen? Amen. Kasi kung talagang siya po ay banal na Diyos, dapat fair. Patas siya. Amen. At alam natin, ang Diyos ay hindi maikukulong sa salitang patas lang. Higit pa siya doon, mga minamahal. Ay, amen. So, may mga tao daw, sabi dito, sons of man is fully set in them to do evil. So, itong mga taong ito, hindi nila nakikita na ang verse na ito ay nakasits between reality. Yes, delayed justice sa mata nating mga tao. Truth yon, kasi nandyan din sa talata na yan. Amen? Amen. Pero, wala akong sinabing porkit hindi na-execute speedily, ay hindi na rin darating. So, wag ho nating ma-misinterpret yung kino-context nung talatang ito. Kasi ang sabi dyan, darating at darating pa rin. Pag tinignan nyo po sa verse 12 at 13, yung kasunod na talata niyan, though a sinner do evil 100 times and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are a shadow, because he feareth not before God. So ano sinasabi dito? So yung mga gumagawa daw ng masama na nakita natin doon sa verse 11, ito daw yung mga wicked people. Yes, pwedeng tukuyin ng Biblia na wicked is unsaved, pero hindi ho natin maiaalis. Meron pong mga nagsasabing saved sila, pero ang buhay ay
full of wickedness, papasok pa rin po sila dyan. Neither shall he prolong his days. Kahit pahabain pa daw ng Panginoon yung buhay nila, na ang katumbas lang ay shadow. Di ba ang shadow, kapag wala na yung ilaw, wala na rin bigla. Ganun lang daw kabilis ang buhay. Because he feareth not before God. Ano sinasabi niya dyan? Hindi makakabuti sa kanya yun. Kasi inasnap. Kapag kumilos ang Panginoon, mabibigla siya. Pero, bagamat hindi speedily, suddenly. Yun ang sinasabi dito. Kaya kung meron po dito na mga Kristiyano na meron kong dalawang muka, yung version na kilala namin, yung kasama namin ngayon. Pero, pag wala na sa church, ibang-iba ka. At pag nasa ibang lugar, ibang-iba ka. Kapag hindi mga Kristiyanong tao ang kasama mo, ibang-iba ka. At nagpapakawikid ka. Pwedeng may mga Kristiyano dito na mas nagtatapat pa sa Lord, ang mauna sa'yo. Tas ikaw, humaba ang buhay. Tas sabihin mo, nasa na ngayon yung mga nanguhusga sa akin doon sa church na yon. Hindi yan well sa'yo. Hindi yan makakabuti sa'yo. Nagkakamali ka ng intindi sa sitwasyon mo. Na hindi po ito pananakot, may talata po. Yun nga minsan ang problema ko maraming Kristiyano ang nagagalit sa mga preacher na gaya ko sa likod ng pulpit pag naririnig nila ito. Kasi sinabi ko. Hindi ko po sinabi, binasa ko. Pero kung ikaw sana ang nagbasa, baka iba siguro ang damdamin mo. Ang problema kasi nakatikom yung Bible mo. So sana po, sa lahat ng mga nakikinig dito, makakarinig nito, sana naman ho, maunawaan nyo. Ito po ang aking panawagan, ito po ang aking tawag. Maliban sa i-preach ang gospel ng Diyos, sabihin ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus, isa po sa trabaho ko bilang preacher ang magbigay ng babala. Okay? Regarding sa kasalanan, ito man ay pangkabilang buhay sa impyerno o dito, yung mga anihan. At kung anak ka ng Diyos, yung mga paluan din. Okay? So sabi nga nila sa lumang kasabihan, walang personalan. Trabaho lang. Ginagawa ko yung trabaho ko, sana ikaw na nakikinig, gawin mo rin yun sa'yo. Okay? So hindi po ito patama. Ito po ay yung tama na ginagawa natin. Na dapat nating gawin lahat. Okay? So, pansinin natin yung linyang sentence not executed speedily. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Ibig sabihin po niyan, ayon sa banal na salita ng Diyos. Inuulit ko, ayon sa banal na salita ng Diyos. Hindi po ayon sa akin. Ang gusto niyang iparating, yung literal na iparating, that consequence, hindi po talaga dumarating agad-agad. Bakit? Kasi yan po yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Natakot ni Jonah. Kasi nga, ang banal na Diyos ay talagang gracious, merciful, and great kindness. Kaya ang Diyos, sa abot ng kanyang pasensya, hino-hold back niya yung wrath hanggat maaari. Para saan? Parang yung preaching din noong nakaraang Sunday para mag-repent. Kasi di ba yun yung inaasahan niya sa Ninive? And then, yung mga tao sa Ninive, nag-repent. Kaya hindi sila napahamak sa kasalanang kanilang mga pinagagawa. So, ganun din po sa atin. Lalo na sa ating mga anak ng Diyos. Baka iniisip dito, wala naman yung mga nakakatakot na sinabi sa preaching ni Pastor. Hindi po yun wala. Ang tama pong term, kung ibabase natin sa Ecclesiastes 8:11, wala pa. Kasi nga, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. At ang rekado o laman ng kanyang pag-ibig ay grasya, habag, at kabutihan.
Ito pong panahon na to, kung wala pa tayo natitikman na mariin sa Panginoon, na anihan o palo, ito po ay espasyo ng Diyos sa atin para mag-repent. At the same time, itong verse na to, it reveals to us that the truth pagdating sa banal na Diyos ay di talaga palaging kumikilos ang Diyos out of speed. Yes, meron mga time na mababasa natin sa Bible o mababalitaan natin na ang bilis. Kaya nga yung biroan ng mga di mananampalataya, di ba? Instant karma daw eh. Tapos yung karma niya may tubo pa. Yun yung mga mababasa mo sa comment sections eh. Hindi po ako may sabi nun ha. Yung mga tao po sa comment sections ha. Kasi mamaya, may mag-isip, ako na naman eh. Hindi po ako ha. Nabasa ko lang ho. Kaya nga napapatawa na lang ako eh. So, bagamat hindi siya kumikilos out of speed, ang gamit niya ay timing. Season. Kumbaga sa mga magsasaka o yung mga nagnenegosyo sa probinsya, may anihan. So, bagamat may mga araw, gabi, buwan na bibilang, pero darating at darating yun. Yung season na yun. So, yung sinasabi ditong, the heart of the sons of man is fully set in them to do evil. Ibig sabihin yan, kapag walang fear of God, tipong imbes na mag-confess at mag-forsake ng kasalanan, hindi na lang nila pinipili. Ang pinipili nila is to harden their hearts. Tipong imbes na mahiya ako, ikaw, tayo, o kung sino man yung nakagawa ng kasalanan, mahiya sa pinagagawa na kasalanan. Ang nangyayari po, lalo pa tayong nagiging bold. Lalo pang kumakapal yung mga apog natin. Kumbaga sa salitang kalye, yung kapal ng muka. Kumbaga, maririnig mo na lang sa mga kapwa-tao natin, excuse me pero ito yung nangyayari ha. Napakawalang yan, no? Ibig sabihin nun, sukdulan na. At kung Kristiyano tayo, hindi ho tayo dapat mabibitawan ng mga ganong reports. Ibig sabihin, hindi ka namumuhay sa kabanalan nun, namumuhay ka sa ano? Wickedness. Nakukuha niyo ho? Ibig sabihin, kapag nagiging bold na tayo, kumbaga ang tapang na natin gumawa ng kasalanan, ibig sabihin paulit-ulit na yan. At kung paulit-ulit walang dumarating, dalawa lang interpretation natin dyan. Una, yun nga yung pinag-uusapan natin, space para mag-repent ka. O pangalawa, baka kasi naman hindi ka saved. Kaya wala rin palo galing sa Diyos. So ang naghihintay sa'yo, hindi disiplina, dagat-dagatang apoy. Kaya i-make sure nyo po, save kayo. Ito po, hindi ako nananakot ha. Kasi sa ibang mga churches, very offensive sa kanila tong sinasabi ko. Pero kahit gaano natin pag-aangin o pilit patamisin ang truth ng Bible, pag sinubo mo, bitter pa rin siya. May ma-o-offend at may ma-o-offend. Kasi ang truth ay offensive sa sinungaling na mundong ito. In other words, kapag ganito na po tayo, yung the heart of the sons of man is fully set in them, nakaset na in them to do evil, ibig sabihin po niyan, ini-intention mo na. Goal mo na magkasala talaga. Ibig sabihin, ito yung klase ng pagkakasala na nailusot mo na isang beses, nailusot ulit, tapos nailusot pa ulit, tapos hindi na nagot, routine mo na. Kumbaga, lifestyle mo na ito, pinamumuhay mo na. So ano to? Nagtatakip ka na yan. Pinaninindigan na natin yung kasalanan dyan. Kung ganyan man ang kahit sino sa atin, at sana naman huwag. Which means, tinatrato mo na yung patience ng Diyos bilang slowness o weakness. And to worsen the case, dahil twisted na yung isip mo, wala ka na sa katinuan eh. Kasi babad na babad ka sa kasalanan, ang nakikita mo, hindi mo lang sinasabi sa bibig mo, pero sa action mo kitang-kita. Kung mali ang ginagawa ko, bakit hindi ako napapano? So, ibig mong sabihin sa ibang pananalita is, kaya ko nagagawa to kasi pinahintulutang ng Lord. Nagawa ko eh. Nakakatakot po yung ganun ha. Kumbaga, ang Diyos pa nagbigay ng permission for you to keep sinning.
Ang tawag po dyan ay pagiging delusional. Yung grace, yung mercy, yung great kindness ng Lord, nabababoy. Alam nyo, when a person lack the fear of God, they think na para bagang, I got away with once, I can do it again, and again, and then again. Walang tinatawag na accountability. And from there, makakakita na rin po tayo ng yung conscience ng taong yon. Save man yan o hindi, flatline na. Lahat po ito ay nag-uugat sa tinatawag na absence of fear of God. Kaya nga, sabi ng Panginoon isa lang ang dapat katakutan. Fear Him. I-make sure natin na laging present sa ating mga puso, sa ating mga isip, yung tinatawag na fear of God. Kahit ano pang comment ng tao, kahit sabihin man masyado ka naman nagpapakabanal, masyado mo namang nililinisan yung sarili mo sa harapan namin, okay lang yan. As long as alam mo na sinusunod mo sa present time na to at kinukumit mo ang sarili mo hanggang sa future na paparating, humingi ka ng lakas na, Lord, huwag mong hayaan na maging absent sa buhay ko, sa buhay ng naming mag-asawa, sa marriage namin, sa mga anak namin, sa Christian family na tinatatag namin o itatatag namin. Yung tinatawag na fear of God. Okay na po ako doon. Kasi alam nyo, pag meron tayong fear of God, lahat susunod. Kahit sa kaperahan mo, hindi mo gagastusin ang pera sa mali. At the same time, hindi ka tatanggap ng trabaho na illegal. Kasi meron kang fear. Therefore, ito lang po ang masabi ko sa atin, hindi po sapat na tatay lang ako. Hindi po sapat na mister lang ako. Kailangan po, pag naging mister tayo, naging tatay tayo, yung ipapakain po natin sa may bahay natin at mga anak natin, hindi galing sa masama. Sinasabi mo, hindi galing sa masama, na gaya ng pagnanakaw. Pero marami pa hong masama, hindi lang pagnanakaw. Ang masama, masama pa rin. Nakukuha nyo? So kung meron tayong fear of God, hindi natin gagawin yun. Malinaw? Amen. When we do not believe that God sees, God will judge, or God will punish, andyan na yung danger na we assume na we are accountable only sa ating mga sarili lamang. At yan po ay kasinungalingan ni Satanas at kasinungalingan ng laman at kasinungalingan na pinapangaral din ng mundong ito ngayon. Accountable ka lang sa sarili mo. That is not true. Ang sabi sa Bible, magbibigay ka ng pagsusulit sa Panginoon pagdating mo sa kabila. At ang church na to, naniniwala din sa sinabi ng Bible na makukuha mo yung para sa'yo. Kahit si Pastor Ray pa ang gumawa niyan, hindi po ako exempted. Okay? So without fear of God, uusbong ang presumptions. Tapos susundan ng repetition of sin. Then, hard, callous heart. Anong final destination? Spiritual blindness. Kaya pag meron na nagpipreach na ganito, galit ka. Kasi para sa'yo, hindi yan ang truth ko. Kaso yun ang truth ng Word of God. Kaya nga makakakita po kayo Christians to Christians, naglalaban Merong sinasabing truth tong isa, yung isa meron ding sinasabing truth. Pero ano ba ang truth ng Bible? So doon mo makikita yon kung ano yung hinahawakan nila. So, habang kapag meron naman pong fear of God, meron tinatawag na caution, pag-iingat. Tapos, out of fear of God, na nagbigay sa'yo ng pag-iingat, tutubo yung tinatawag na self-control. Tapos sa self-control na yon, mabubuo yung final decision. Ano yon? To turning from evil. Ayaw mo ng kasamaan. Ibig sabihin, ayaw mo ng kasalanan. Imagine, yung nangyari kay Joseph. Dahil meron siyang takot sa Diyos. Di ba sinabi niya yung linya na yon? Amen. Sobrang takot niya sa Diyos. Sabi niya, hindi niya daw kayang gawin nitong masamang bagay na ito. Bakit? Kasi takot siya sa Diyos Kaya maingat siya na hindi galawin yung asawa ng bossing niya na si Potiphar.
Kaya nga, marahil kahit gaano pa kaganda yon at kasexy, nagkaroon siya ng self-control. Paano natin nalaman na nagkaroon siya ng self-control at nag-turn siya from evil? Tumakbo siya eh. Nakukuha nyo? Kaya nga yung reality, sana maintindihan natin, what looks like getting away with it is only temporary. Saglit lang yan. Yung akala mong nakalusot ka, saglit lang yan. Shadow lang yan. Tandaan po natin, God's clock never stops. Final reckoning is certain. Pag ginawa mo yan, pag ginawa ng kahit sino dito yan, o kahit ako pa, may reckoning na mangyayari pag babayaran mo yung kasalanan na yan. Tandaan nyo God's timing is perfect. Hindi lang po pang love story yun Kasi nakikita ho natin yun palagi doon sa mga malapit ng ikasal o kinasal na Kino-quote nila yon. Pero i-quote ko rin ho dito Kasi ang salita ng Diyos, hindi lang po pang love story nila, brother at the sister. Ang Word of God ay pangkalahatan ng ating buhay dito sa lupa. Amen. Again, God's timing is perfect. At the same time, unchanging. He is never late. He is never late. Even if judgment or consequences do not come right away, it does not mean He overlooks sin. Ang ibig sabihin nun, His patience gives you time to repent. But the day of reckoning is very sure. If I were you, wag masyadong cocky, wag masyadong arrogant. Kung meron ka pang oras ngayon na hindi mo pa natitikman yung anihan, paluan, o whatsoever gusto mong itawag sa reckoning na yan, I suggest, lumuhod ka na sa Panginoon. Kasi ang recommendation ng Panginoong Hesus, sino daw dapat katakutan? Ang Ama, ang Diyos. At kung talagang nire-reverensya mo siya, luluhod ka. Hihingi tayo ng tawad. Pag nagkasala tayo. Amen? Amen. Hindi yung mga ngatwiran tayo, magja-justify tayo. Hindi lulusot yan sa Lord. Only the fear of God corrects this wrong thinking na wala namang nakakita, walang sapat na ebidensya, kaya wala akong kasalanan. Hindi po yung ganon. May record sa langit. May record po sa langit. Sana ko, ma-remind tayo, God sees, God knows, and God will judge in His perfect time. Mabuti man yung ating ginawa o kasalanan sa Kanya. Ito linawin ko lang Kahit hindi ko pa ipanalangin, o kahit hindi pa po ipanalangin ng church na ito, tapos alam nung isang tao na meron siyang talagang ginawang kasalanan sa Diyos niya, linawin ko lang, the Lord doesn't need a pastor or a church to remind him or teach him what to do with that person. He is the Almighty God. He knows when and how to deal with that person. So, hindi nyo na po kailangan ipagdibdikan sa Panginoon yung justice na hinihingi nyo. Kasi just naman siya. At dahil sa attribute na yun at character na yun, alam niya kung ano ang magiging hatol sa tao na yan. Ito man ay pastor, o ano man ang posisyon niya sa church na yan, save ba niyan o hindi, alam niya ang gagawin niya. Lalong-lalo na kapag anak niya. Siya may pinakakarapatan, anak niya yan, didisiplinahin niya yan. Kasi ang linaw naman ko ng Romans chapter 14 verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Diniklara po ng salita ng Diyos. Hindi po si pastor at salita ni pastor ang nagdeklara at lalong hindi church na to. Ang Diyos. Siguro naman bago pa maligtas ang kahit sino man sa atin dito, alam natin na ang Romans 14:12 nag-i-exist na sa salita ng Diyos. So, mangyayari yan. Hindi dahil sa merong nag-prayer vigil o may nag-prayer fasting lang. Pag alam natin na meron tayong ginawa sa Panginoon, huwag niyong sayangin yung panahon.
Luhod. Confess it, forsake it. Di ba yun ang ginawa niya? Nung pinadala niya si Jonah sa Ninive. Sana ho yung mga nandito na makakarinig nito o nakakarinig nito at makakarinig pa nito. Sana ho, gayahin natin yung Ninive. Imbis na magalit tayo doon sa mensahero at mensahe, makita ho natin yung pasensya ng Panginoon sa atin. Gusto niya tayong mag-repent, magbago ng isip. Friend, gusto ko lang sabihin sana lang that the same audacity of yours hold up in the end. Lalo kapag anihan na. Lalo na pag magkaharap na kayo. Kasi baka yung audacity mo, hanggang ngayon lang. May account. May pagsusulit. At hindi ko po kayo tinatakot. Sinasabi ko po sa inyo, sinabi ng Lord, na dapat nating katakutan. Amen? Kaya I encourage you, kapatid, habang gracious pa siya, merciful pa, and kind pa siya, gaya mo yung mga tao sa Ninive. Repent. Alam niyo mga minamahal, if you don't believe me, well, ask Pharaoh. Sa Exodus chapter 8, verse 15. But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart and hearkened not unto them as the Lord had said. Siguro naman ho, alam nyo kung anong nangyari dito. Famous story sa Bible. Kahit yung mga umatin na bata sa VBS, alam to. Anong story? Cut lang natin. God delayed judgment to Pharaoh. But Pharaoh hardened his heart. Kaya saan nauwi? Greater ruin. Ubos sila lahat. Tandaan niyo po, ang namumuhay ng walang takot sa Diyos, yes, they will prosper, but for a while. Parang buhay ni Pharaoh. At yung trono niya, for a while. But in the end, total destruction. Brethren, reconsider po natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin, ha? Tanungin natin yung sarili natin. Pag mag-isa ba ako, do I say, no one saw it? Kayamatik, no sin. Walang ebidensya, it did no harm. Mga sir, mga ma'am, God saw it. Believe it or not, mananagot ka. Pag pinatigas mo yung puso mo, mananagot ka, Pharaoh. Again, hindi siya nakilos out of speed. Gaya ng inaakala ng marami. Pero kumikilos siya gamit ang season. Sabi nga nila panahon niya ngayon. Panahon nila ngayon. Kapatid, wag mo sayahin yung panahon. Once upon a time, may isang panahon, si Pharaoh ay ginodiyos sa Egypt. Hanggang naging pagkain na lang siya ng mga lamang dagat. Psalm 36 verse 1, the transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear of God before His eyes. Sana ho yung mga mata natin ngayon, nakikita na ng klaro kung sino yung dapat katakutan natin. I don't know kung anong paiiralin nyo. Reverence o trembling. Pero I suggest both. Both. God's patience is not indifference. Pag sinabing indifference, yung lack of concern, lack of interest, lack of care. Sa Tagalog, walang pakialam. Wag ho natin mapagmalian na yung pagiging pasensyoso ng Diyos natin ay para bagang wala na siyang pakialam sa kaso mo at kinold case niya na lang. Hindi po. Ongoing po ang investigasyon. Itong panahon na to, it is time for you to repent before judgment or punishment arrives in your life. Mapa-unsaved, mapa-unbeliever, o lalo na kapag saved at believer o Kristiyano, alam ko na totoo ito. Kasi nakita ko maraming beses itong 2 Peter chapter 3, verse 9. Ayaw siyang pakinggan ng maraming nagsasabing disipulo ni Kristo, pero napanood ko siya paulit-ulit-ulit. 2 Peter chapter 3, verse 9.
Anong sabi diyan? The Lord is not slack concerning His promise, and as some man counts slackness, but is long-suffering. Ayan o. Pasensyoso daw ang Diyos. Long-suffering. To usward sa atin. Not willing that any should perish. Ayaw niya talaga mayroong magpe-perish. O may mapupunta sa impyerno. O lalo na, ayaw niya na merong makakatulan o mapaparusahan. Kahit dito lang sa lupa. But that all should come to repentance. So, ang preaching po na ito about fear of God, kung sino yung rightly na dapat natin katakutan, hindi po ito yung pinipredict ko, makakatikim ka. Hindi po. Ang preaching na to ay kinukumbinsi ka, pinipersuade ka. Please repent hanggat may oras. So, pag sinabi hong not slack, ibig sabihin not slow. Pero ang iniisip ng iba, ang Lord slow. Pag sinabing not slack, ibig sabihin, hindi po lazy. Baka meron nag-iisip, no? Parang tinamad na ang Diyos, Minsan, kapag nandun ka ikaw yung humihingi ng justice, Lord, tinamad ka na ba na bigyan ako ng hustisya? Masyado nang delayed. Yun kasi ang ibig sabihin din ng not slack. Hindi siya nadi-delay. Baka meron nag-iisip na careless na ang Diyos, wala na siyang pakialam. Hindi po, ang sabi dyan, not slack. So, never siyang careless. O never siyang neglectful. Ibig sabihin po nung not slack, ibig sabihin po niyan is acting with promptness. Pag sinabing promptness, may faithfulness yan. Pag sinabi natin promptness, seryoso ang Diyos natin. Pag sinabi niyang promptness, ibig sabihin exactness. Ibig sabihin, pag nagbigay siya ng hatol, sakto. Right. Kung ano yung dapat mangyari, yun ang mangyayari. Sa karapat-dapat at eksaktong timing. Kaya ang advice sa atin, mga minamahala, judge yourself now before God judges you. Assess mo na yung sarili mo. Ano ba itong pinaggagawa ko? Tama at mabuti ba ba ito sa harapan ng Lord? Pag nakita mong hindi ka lang basta nakakagawa ng kasalanan, garapalan na. I'm sorry pero I believe lahat tayo umabot sa puntong ganon. Wala pong malinis sa atin. Pero, ang kalooban ng Lord, mamuhay tayo na may kalinisan Nakukuha nyo ho? Huwag nyo po akong ma-misinterpret na parang hinahatulan ko kayo na parang sa likod ng pulpit at sa church na to, akong pinakamalinis sa buong. Hindi po ganon Ang sinasabi ko, i-judge na natin yung sarili natin. Examine mo na yung sarili mo. Scan mo na. And be truthful. Kasi yung darating na patikim ng Lord sa atin, totoo yun. Hindi yun kunyari, Right. Hindi yun imagination o bungang isip lang o nanaginip lang ako. Hindi ho ganun yun. Kaya ako nagbibigay po ako sa inyo ng full detail dito sa ating tema na fear thou not. Makita nyo yung full scale kung nasaan tayo. Do not mistake His love for a license to sin. Huwag po natin gawin yan. Yung ifo-frustrate natin yung grace ng Lord, karumal-dumal hong krimen yan. Sa lawgiver ng Bible. Let us learn to live as if God is always watching us. Even when no other person sees, knows, or can judge what we do, say, or think, do not only behave well when people are around. Dapat ko yung mga action natin be guided ng fact ng fear of God. Guided tayo dapat nung sinabi ng Lord. Sino ang dapat katakutan? Fear Him. Right. At sabihin natin sa sarili na, Lord, takot ako sa'yo. At kung wala ka pang takot, Lord, lagyan mo ko ng takot sa'yo. Matinding takot sa'yo. Ilagay mo sa church namin na makilala tong church na to someday na hindi lang mayroong malaking building, malaking lote, maraming panundo, kundi isang church na totoong takot sa'yo. I'd rather na hindi magkaroon ng mga building, lote, at etc. etc. Real talk. Kasi aanin natin yan kung ang tao naman sa loob ng lote, gusali na yan, ay wala ng takot sa Panginoon. Pwedeng sabihin ng mundo, that's foolishness. Pero that is the wisest thing na piliin sa harapan ng Lord. Walang saysay lahat yan. Kung yung mga nagwo-worship naman doon, hindi naman talaga nagwo-worship. Kasi hindi ka pwede mag-worship sa Panginoon na hindi ka takot sa Kanya. At binibigyan natin ng katwiran, ng kasalanan sa likod ng pulpit. SBC Mandaluyong,
ang aking pinaka gustong mangyari bilang lingkod ng Diyos dito, and I believe gusto rin to ng Diyos, our standard should be pleasing God. Not just pleasing or impressing other people or other churches. Church, true fear of God means we deeply reverence His presence more than we care about other people. Yung sasabihin nila at iisipin nila sa atin. Sabi nga sa Bible, 2 Chronicles 16:9. Inulit ko po, 2 Chronicles 16:9. I suggest isulat nyo po ito at tandaan nyo po ito. Guhitan nyo sa mga Bible nyo. Sabi dyan, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to shew Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Ang mata ng Panginoon, nakamasid. Kahit saan. Ngayon, kung gagawa tayo ng foolish na mga bagay sa Kanya, ihanda mo ang sarili mo. Ihanda mo ang sarili mo. Maraming gerang papasukin ikaw. And you know what? Kapag ang isang bansa pumapasok sa isang gera, may mga casualties. Katotohanan, when we know God is our witness, we will avoid sin. Not only because we fear punishment, but because we highly honor God's holiness. So, hindi na po tayo natatakot sa Kanya dahil meron lang punishment. Ang takot natin ay dahil ayaw nating saktan yung Diyos natin, mahal natin siya eh. Kapag mahal mo, hindi mo sasaktan eh. Hindi mo pagtataksilan eh. Ang sisikapin mo ay maging tapat sa Kanya. Kaya hilingin natin sa Lord na magkaroon tayo ng loving respect sa Kanya. Sa mga bagay na may kinalaman sa Kanya. Sa salita Niya. Sa church na to. Amen? So, anong lesson natutunan natin ngayong umagang ito? Bago tayo magsara, tinatakpan at pinaninindigan lang ng isang tao ang kasalanan kapag ang takot niya ay nasa iisipin at sasabihin ng kapwa-tao niya. Pero, we confess and forsake it sa sandali na ang takot natin ay nakapako lamang sa kabanalan ng ating Diyos. I hope and pray ito ang reason kung bakit tayo mas magiging alive in faith at dead na sa ating mga fears. I hope and pray gets natin. Amen? Sa isang buwan na pinag-aralan natin yung mga takot mula sa anxieties, panic attacks, at yung mga meticulous na details na binigay sa atin ng Lord. Ano yung mga takot na inosente, ano yung mga takot na guilty. I hope kaya na nating sabihin at panghawakan yung Isaiah 41:10. Fear thou not. At alam natin kung kailan natin gagamitin at kung kailan nakakahiya at hindi dapat. Kasi ngayong araw na to, ngayong buwan na ito, we have learned that ang only true and legitimate fear in the Christian life is fear of God alone. Kung tatanungin natin si Jesus Christ, yun lang ang sasabihin niya. Fear Him. Shall we pray?